talagang hit na hit sa mga dayuhan ang maganda nating bayan. Kaya naman hindi nakapagtataka na karamihan sa kanila may mga komunidad na sa ating bansa. Sa lawak ng mundo at sa dami ng mga bansa, tiyak na hindi ka mauubusan ng papasyalan. Pero hindi na kailangang mangibang bansa pa dahil dito lang sa Pilipinas, pwede ka nang magpakaturista. Ito si Mika na never pa raw nakalalabas ng Maynila. Kaya naman ang good news namin sa kanya, sagot namin ang kanyang international na paglalarga dito mismo sa bansa. Ang una niyang out of the country experience dito sa poblasyon Makati mararanasan. Unang tingin pa lang sa mga establishment na nagsusulputan, halata ng pugad ito ng mga Korean. 안녕하세요. 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 Para makilala ang kanilang kultura, unang hinanap ni Mika ang pagkaing tatak Korea. Dito sa pinuntahan niyang kainan, mula ingredients hanggang pagluluto, authentic daw na Korean. Our dishes, we follow the Korean traditional way. From the marinate the meat. Ipinagmamalaki nila ang kanilang kimchi stew at beef galbi o beef ribs. Patok din daw ang kanilang bulgogi na sinangkapan ng mushrooms, beef at sotanghon. Kaya naman hindi nakapagtatakang maraming Koreanong parokyano rito. At isa na nga rito si Kim na 3 taon nang naninirahan sa Pilipinas. Ang sagot daw sa kanyang homesickness, ang traditional Korean dishes. Sometimes it's very difficult to live in abroad because I miss my family, I miss my friend. So whenever I feel that I'm lonely or I miss my family, I come here. Itong si Mika, sarap na sarap sa pagkain. Lalo na't kasama niya si Kim sa pagtikim. Bukod sa pagkain, ang mga Korean kilala rin sa larangan ng pagpapaganda. Kaya naman si Mika, hindi pinalagpas ang isang acupuncture treatment na sikat sa Korea. 50 to 100 needles ang kailangan para sa acupuncture sa mukha. Nang nilalagay siya, kinakabahan ako. Ngayon, nararamdaman ko para siyang tumitibok. Medyo masakit pero masarap sa pakiramdam. 20 minutes sinayaan ang mga karayom sa mukha. Dahil inaayos nito ang blood circulation, effective daw itong pantanggal sa acne. At matapos ang treatment, si Mika tila may Korean glow na rin. Mula Korea, India naman ang sunod na stop ni Mika dito sa lungsod ng Maynila. Agaw atensyon itong templo na tahanan ng Sikhism. Tuwing linggo, nagtitipon-tipon dito ang mga Indian na pagkapasok pa lang sa templo ay abala na sa mga ritual. Si Mika, ipinakita ang kanyang paggalang sa relihiyon. So, kalalabas ko lang sa worship, naranasan ko kung paano nila igalang yung relihiyon nila, yung pagsamba. Nanibago ako kasi sobrang tahimik. Tapos sa una pa lang, nakapaa, naghugas ng kamay, naghugas ng paa. Matapos ang templo, isang Indian grocery store naman ang kanyang dinayo. Patok daw to sa mga Indian dahil dito matatagpuan ang mga sangkap mula sa kanilang bayan. So at that time, hindi masyado ang mga availability ng mga spices tsaka Indian products. So we thought of bringing them here and making it available to our sa aming mga kababayan. Ang pinakamabenta is yung whole wheat flour dahil yun ang main staple food. Imbis na rice ang kinakain, ang sa amin naman is yung whole wheat flour. Pero ang talagang bumenta kay Mika ang mga kakaibang panghimagas. Nagulat ako nung pinatikim nila ako ng tinapay na matatamis kasi ina-expect kong lahat ng pagkain nila maanganghang. Patuloy ang pamamasyal ni Mika sa Asia, ngayon naman sa bansang Japan. Dito sa Makati, kahit araw-araw, pwedeng magpakabusog sa Japanese cuisine. Pagpasok pa lang sa compound, bubulaga na ang 8 Japanese restaurant.
Sa dami ng pagpipilian, guaranteed na happy ang mga tiyan ng mga Hapong nakatira sa ating bansa. Tulad na lang ni Takeshi na 12 years nang nasa Pilipinas. I'm always coming here almost every night because especially this restaurant, it's very authentic, not so different from Japan. Kaya naman game nakisalo sa kanya ang turista nating si Mika. Delicious. Pagdating sa Japanese food, hindi rin mawawala ang tempura at yakitori na best sellers ng restaurant na ito. Ang takoyaki na gawa sa cake flour na hinaluan ng octopus, Japanese ginger at onion leeks, patok daw sa kahit anong lahi. First time ko nakakain ng takoyaki na to, medyo maasim, na matamis, na maalat. Yun na, masarap naman siya. Gusto kong ulit-ulitin. Sa ating mga napuntahan, para ka na rin ng ibang bansa sa dami ng iyong makakasalamuha at matututunan. Hindi ka man lumabas ng bansa, ang iyong karanasan hindi matutumbasan. Lalo na't pwede mo itong ulit-ulitin anumang oras na iyong nanaisin.